ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem, matapos pagbilinan ng ganito. Umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa huling araw para sa panahon ng Pasko ng Pagsilang, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa liturhiya ng atin pong kalendaryo sa simbahan, ito na po ang pinakahuli at bukas ay magsisimula na tayo sa pagpasok sa mga public ministry ni Jesus na sinisimulan sa pagbibinyag sa Ilog Jordan. Magkikita sila ni San Juan Bautista at doon na gaganapin yung parang hudyat ng kanya pong misyon. Sa ngayon, balik po tayo sa atin pong pagninilay para sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o Epipanya. Meron pa bang pangalang Epipanya? May nagbibigay pa ba? Epiphany, Epifanyo. Yan yung mga pangalan na ang kahulugan ay nagpakita ang Panginoon. Yung dating Diyos na kinatatakutan dahil sa kanilang
paniniwala na kapag nakita mo ang mukha ng Diyos ay mamamatay ang tao. Ay hindi kakayanin, no, yung kaningningan, no, yung mukha ng Diyos at walang makakapag-describe. Dahil kadalasan ang Panginoon ay nagpaparamdam, nagpapakita sa pamamagitan ng hangin, ng apoy, o ng takulog, sa kidlat, sa lindol, doon nararamdaman. No? Pero nang ipanganak sa Jesus, ang salita na nagkatawang tao, nagkaroon ng mukha ang Diyos. Diba ang sinasabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Ang sino mang makakita sa anak ay nakakita na sa Ama. Kaya meron tayong mukha ng Diyos na talagang magsasabing totoo ang pagkakalika sa atin na tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Tingnan nyo nga yung mga mukha ng katabi ninyo. Mukha ng Diyos yan. Iba-iba man ang kulay natin, iba-iba man ang hugis natin, pero pag pinagsama-sama yan, mabubuo ang mukha ng Diyos. Pero dito po, no? At kung mapapansin nyo rin, yung bilin natin ay hindi na po sanggol na nakahiga, kundi isa ng bata. Dahil yung dito sa ating ebanghelyo, sabi po dito, nang makita ng mga pantas. Sabi, ganun na lang ang galak ng mga pantas nang makita ang bata. So, hindi na sanggol. Dahil, di ba, nung lumitaw ang tala, doon pa lang nagsimulang maglakbay ang mga pantas. Mula sa silangan ay nagtungo sa kung saan sila dinala o ginabayan ng mismong tala para matagpuan ang sanggol na magiging hari ng Israel. Minsan po, kapag naririnig natin yung mga salita, halimbawa ito, sinabi, nais namin makita yung sanggol o yung ipinanganak na magiging hari ng Israel. Minsan kailangan mong intindihin mabuti, no? Kung yung tamang konteksto, magiging hari ng Israel. Kaya ang akala ni Herodes, pag sinabing magiging hari, makakalaban ito pagdating ng araw. Threat ito para sa kanya. Na hindi lubos ang naintindihan. Ano ba pag sinabing magiging hari ng Israel? Ito yung magiging hari ng buhay ng mga Israelita. Hindi hari na magkakaroon ng palasyo o ng kaharian. Dahan-dahan din, no? Kapag may naririnig kayo ng mga salita, kailangan ninyong pagnilayan ng mabuti. Dahil baka mali ang pag-i-interpret natin. Mali yung pag-unawa natin. So, yung salita, pamamaraan ng tao, at yung salita na kung paano ito ipinapaliwanag. Sa ebanghelyo natin, may dalawang grupo na naghahanap sa ipinanganak na magiging hari ng Israel. Tutuusin, no? Maliit lang yung pag-iisip ni Herodes, hari lang ng Israel. Pero para sa mga pantas, ito magiging hari ng buong sanlibutan. Yung grupo ni Herodes at ang grupo ng mga pantas naghahanap sa Diyos. Ang grupo ni Herodes, nais niyang hanapin, kung tutuusin, nasa mismong bayan niya nasa mismong nasasakupan niya. Hinahanap niya o pinapahanap niya ang bata, hindi para sumamba, hindi para kilalanin siya o yung sanggol o yung bata para maging hari. Hinahanap, tinatawag pa lahat ng mga saserdote, mga eskriba, ng mismong eskriba ng mga Israelita para alamin, tuklasin ano itong tungkol sa ipinanganak na magiging hari ng mga Hudyo. Pero hindi nila natagpuan. Yung grupo ng mga pantas,
sa layo ng kanilang nilakbay. Naglakbay para kilalanin at sumamba sa batang ito na magiging hari ng sanlibutan. Yung isa, natakot kasi hari siya. Bakit may isa pang hari? Hindi po pwede yan. Yung isang grupo naman, kahit sa kabila ng kanilang katalinuhan, kaalaman, karunungan, pumunta sa bata para sumamba. Kilalanin yung tunay na pinagmumulan ng kanilang karunungan. At sana po, katulad ng mga pantas, hangarin din natin na makita ang mukha ng Diyos. Na makita ang Diyos. Hangarin natin, hindi magtatago ang Diyos, lalo na sa mga nais siyang makita. Diba sabi ni Jesus, humanap ka, makakasumpong ka. So, hindi ka pagtataguan, hindi tayo pinagtataguan ng Diyos. Kailangan lang natin lumakad, kailangan din natin na at least konting effort man lang. Yung kagustuhan natin, yung desire natin na makita siya. At sana po, sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, sa panahong ito, nakita natin ang Diyos. Ang isang magiging katunayan na nakita natin ang Diyos ay yung hindi na tayo babalik sa dati. Kung paanong sinabi ng Diyos sa mga pantas, huwag na kayong babalik kay Herodes. Mapapahamak, mapapasama tayo kung babalik at babalik tayo sa dati nating mga gawi, sa dati nating mga dinaanan. Magpatuloy na tayo ng lakad na may kaakibat na misyon dahil nakita mo ang Panginoon. Amen?